for our worship team today. Kasi may mga awitin sila that truly confirmed God's message for this morning. Actually, may iba akong prepare na sermon. Pero somehow kahapon hindi ko talaga siya magawan ng presentation kasi iba ang direksyon ng Diyos. Hanggang kaninang madaling araw, talagang pinakita ng Panginoon, this is what we need today. Not just today, but for the rest of the year or for the rest of our lives. Kasi kapatid, we are called to be the church. Alright? We are called to be the church. Ibig sabihin, maging iglesia tayo. Hindi po yung relihiyon, okay? Baka po meron hindi na umattend dito next Sunday. Kasi sabi mag-iglesia tayo. Hindi ko sabi mag-iglesia tayo. Sabi maging iglesia tayo. Church, yun mismo kapatid. Because that is our identity. Ibig sabihin, pagkakakilanlan, and that's where we belong. Ibig sabihin, kinabibilangan. Okay? Kaya I feel like this morning, I wanna start this month, this new month, with the message entitled, Be the Church, from the passage in Acts 2, from verse 36 to 47. If I ask you something very simple today, kapatid, what comes to your mind when we talk about church? Anong una mong naiisip, na ilalarawan sa isip mo when you say the word church? Sometimes we think of a building. For some people, di ba, ito ay lugar na pinupuntahan. Kaya di ba, misi ka na maaga, pupunta tayo sa church. Di ba yan? Kaya yung mga young people, pagka naririnig na nila, nanay nila sumisigaw, pupunta tayo sa church. Kala mo, ang himbing talaga ng tulog eh. Grabe yung pikit eh. Ginawa ko rin po kasi yan, ini-invite ako ng tito at tita ko. Talagang patay mali siya kahit sumisigaw na sa tenga ko, bangon ka na. Ganun talaga, hindi ko dinidila. Diba? Pumunta tayo sa church. For some, it's a place that you go to. For some, it's a schedule. Diba? Sunday ngayon, mag-church ako kasi Sunday. Kasama na sa routine mo yan. Diba? Kasama na sa schedule mo yan. Yun nga, on a Sunday, you go in, you sit down, you listen, and then you go home. That's church. Papasok ka, uupo, makikinig, uwi. Routine, di ba? But if we do not realize what the word church really means, yung church, nawawala ng halaga. Nagiging too familiar tayo na hindi natin talaga naiintindihan ang halaga nito at ang ibig sabihin nito. Because church is not something you attend to. Church is not something you go to. It's something that you are. So sabi mo sa katabi mo, you are the church. Because we have to shift. Pag sinabing shift, ibahin yung understanding ng ating pag-iisip patungkol sa church. Dahil ang church, kapatid, ang ibig sabihin yan sa original na konteksto nito sa Greek, sa Griego. Sorry po, di ko alam yung Tagalog. Sa Greek word na ecclesia, dyan po nang galing yung salitang iglesia. Ang ibig sabihin po ng ecclesia or iglesia ay the called out ones. Ang mga tinawag. So, hindi mo naman tinatawag yung building. Oh, halika na. Diba? Ever, halika na. Hindi naman, diba? So, ibig sabihin, yung iglesia o ang iglesia, ang pinakaibig sabihin po niyan ay yung mga tinawag. Sino tong mga tinawag na to? Sila po yung mga tinawag mula sa kasalanan. Sila yung mga tinawag mula sa kadiliman. Sila yung mga tinawag na magkaroon ng relasyon sa Diyos. At sila yung mga tinawag na maging kabahagi ng isang komunidad. Maging parte ng buhay ng bawat isa. Kaya kung titignan natin ang talagang kahulugan o ibig sabihin ng salitang church or iglesia, hindi po ito lugar o programa o routine na ginagawa natin. Ito ay tao, tayo, mga kapatid.
And I believe you are here today because you have heard the Lord call out your name from sin to forgiveness. You heard the Lord call out your name from darkness to light. You heard the Lord call out your name. Darren, Darren, have a relationship with me. Accept me as your Lord and Savior. Amen? You heard the Lord calling out your name to belong to this church. Dito ka. Makisama ka sa kanila. Build relationship with them. Kapatid, that's the biblical meaning of the word church. Kaya we do not go to church, we become the church. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, be the church. The church is not an event, it is an identity, pagkakakilanlan. At dito tayo laging nagkakaroon ng mintis, ng kakulangan, no, mga kapatid. We treat church like a weekly event, kaya hindi natin masyado tong napapahalagahan eh. Pero kung ang pagkakaintindi mo ay maayos at tama, at alam mong pagkakakilanlan mo yan, kapatid, hindi ka na dapat pinipilit pa na makapunta rito. 'Di ba? Hindi ka na pinipilit na magbigay papuri, hindi ka pinipilit na tumanggap ng salita. Kasi naintindihan mo, hindi ko na yan buhay, tinawag na ako, palabas dyan eh. Dito na ako tinawag ng Panginoon. Kaya dito ako, eto ako. I'm no longer a sinner, but I'm saved. I'm no longer a child of darkness, I'm a child of light. Anak ako ng Diyos. Pagkakakilanlan. Kaya bakit ka nandito? Kasi ito ako. Kaya dapat hindi na tayo napipilitan, di ba? Magsama-sama, umawit ng papuri, pasasalamat, alalahanin ng ating Diyos, tanggapin ang kabutihan niya, because that's just who we are. Diba? Wala kang maririnig na nanay, bakit nasa kusina ako? Ba't ginagawa ko to? Ay, syempre, nanay po kayo. Kayo po talaga magluluto. Kayo talaga ang tagalaba. Diba? Hindi magko-question ang tatay, bakit ako yung nagtatrabaho? Kasi nga po, tatay kayo. Diba po? Ibig sabihin, natural sa kanila, ginagawa nila yun because that's who they are. Naintindihan? Walang bumbero ang magsasabi, bakit ako magdadala ng tubig sa sunog? Bumbero nga ho kayo. So ganun din, bakit ako magdadasal? Bakit ako magkikipaghalubilo sa kanila? Bakit ako makikinig ng salita ng Diyos? Bakit ako magsiserve? Kristyano ka eh. Church ka. Tinawag ka ng Panginoon. Unless hindi mo pa naririnig ang tawag ng Panginoon, I pray today that the Lord will give you a soft heart. That's my prayer in the name of Jesus. If you're here today and you haven't heard the Lord's voice calling your name, I pray right now in the name of Jesus that your heart will be softened, palambutin ng Diyos ang puso mo at marinig mo ang tinig niya na tinatawag ang pangalan mo. That's my prayer today. Maaring nawala ka sa landas, napalayo ka, biglang dumilim ulit. I pray where you are right now that you will hear the voice of God calling out your name. That's my personal prayer today for everyone. So sabi mo agad sa katabi mo, be the church. Kapatid, the church is described in the scripture as the body of Christ, the family of God, and the bride of Christ. Yan po yung mga references in the Bible. Kung paano dinescribe o isinalarawan ng salita ng Diyos ang iglesia. Ito daw ay katawan ni Kristo, ito ang pamilya ng Diyos, at ito ang kanyang bride. Ano ba yung bride sa Tagalog? Mapapangasawa. Diba? Kanyang mapapangasawa. Hindi mo naman mapapangasawa ang building, diba?
Sa Amerika may ganun po, may mga kinakasal sa puno, kinakasal sa kotse, hindi po normal yun, di ba? Kapag nagkakaroon po kayo ng ganun na nagugustuhan ko yata yung building sa kanto namin na, hindi, di ba? Hindi naman. So, hindi ka na pwede makipagrelasyon sa puno. So, di ba? Sa tao, yung may buha. Kaya makita natin talaga ang pagsasalarawan ng Panginoon sa church ay ito, mga tao na kanyang nilikha. And in Acts 2, as we read it, makikita natin mga kapatid in Acts 2, na merong powerful thing na nangyari in the history, na nagbago sa takbo ng panahon hanggang ngayon. Kaya tayo nandirito, nagtitipon-tipon dahil sa nangyari sa Acts 2. Diba? Naisulat na. Yung ginagawa natin ngayon, nandun na mababasa natin. And Peter stands up, sabi nga if we read Acts 2 verse 36 to 31 from our passage this morning, can you all see it? Nababasa ba? Can you read it with me? 1, 2, 3, go. Therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. And when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? And Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So yan po si Apostol Pedro na tumayo at nag-preach ng magandang balita. Na ang sinabi niya, di ba, itong pinako nyo na sa krus, siya ang Panginoon at ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya nga sabi nila, nung narinig nila to, hindi sila basta yung nanood lang ng mensahe. Kasi sometimes ganun na tayo dahil masyado tayong pamilyar sa lugar na to. Hindi natin naiintindihan kung yung kahalagahan ng pagiging iglesia. Kaya pag may nagpipreach, hindi na tayo parang naaantig, hindi na nakukurot yung puso natin. Para tayong nanonood lang ng preacher sa harap. Makikinig lang ako, tas uwi na ako. But when Apostle Peter preached about Jesus Christ, the gospel, that there is a man that was crucified because of your sin. He is your Lord and your Savior. At ang sabi nung narinig nila to, nakurot sila sa puso nila. Sabi, they were cut to the heart. Minsan di na tayo naaantig kay Jesus. Masyado tayo nagiging pamilyar sa ating Panginoon. Na kaya yung presence niya, hindi na rin natin masyadong pinapahalagahan o sinasamba na nandito yung presensya niya. Kaya tayo mapag umaawit, talagang isipin natin at talagang unawain natin na ang sinasamba mo ay presensya ng Diyos. Dapat naaantig ka. Sabi niya at nung narinig nila yung magandang balita na to, di ba? Yung balita ni Pedro, naantig sila at sinabi, ano ang dapat naming gawin? Dito po nagkaroon ng pagbabago yung mga gusto na sumunod kay Kristo. Ito po yung unang church. Kasi nung sabi nila na, okay, kami pala ang dahilan para sa amin pala kung bakit ipinako si Kristo. So anong gagawin namin? Sabi ni Pedro, magsisi ka, tama, repent, magbago ka ng isip, yun po ibig sabihin ng repent, magbago ka ng isip, magbago ka ng desisyon sa buhay, magsisi ka sa kasalanan mo, at sabi, magpabautismo ka. Hindi lang basta bautismo ng tubig, kung hindi bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa kalinisan, kapatawaran ng iyong mga kasalanan. At sabi pagka ginawa mo yun, matatanggap mo ang Santong Espiritu mo. Yan po yung buong theology ng Biblia. That when you receive Jesus Christ in your heart, you are saved. Hindi ka lang basta saved. You are given new life. Kasi sa kasalanan tayo ipatay. Kaya nga kapag tayo namumuhay sa kasalanan at wala tayo sa Diyos, kahit anong ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin, hindi natin malaman. Kahit anong ganda ng direksyon ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo makita. Bakit? Kasi patay ang spiritual mo sa kasalanan. Kaya kailangan natin si Kristo.
Para magkaroon ng kalinisan, sabi, kapatawaran sa ating mga kasalanan. At yung pagtanggap natin kay Kristo ay pagtanggap sa Santong Espiritu na nagbibigay ng bagong buhay sa'yo. Doon po nakuha yung salitang born again. Kasi hindi ka naman pwedeng panganak ng 2 beses na physical, no? Subukan nyo po kaya, no, Vincent, panganak ka ulit ni Mama Cherry. Sa laki mong yan. Mas malaki ka pa sa mama mo. Diba, hindi ka na pwede ipanganak uli para mabuhay kang ulit. Hindi. So yung tinatawag na pangalawang kapanganakan o buhay, yan yung buhay espiritual mo. Kaya dahil buhay na ang espiritu mo, nakikilala mo ang espiritu ng Diyos. Nararanasan mo ang espiritu ng Diyos. Kaya yung testimony nila na narinig ko po, nakita ko po, totoo yun kasi buhay sila sa spiritual nila. Sa sarili nila, hindi talaga. Di ba? Kahit nga, ikaw, kung di ka pa Kristiyano noon, ako dati, di pa ako Kristiyano noon, nag-try ako magbukas ng Bible, hindi ko maintindihan, kahit English naman. Kahit Tagalog, parang, datapwat, ano daw? Datapwat, hindi ko alam yung datapwat. Parang di ba? Na-try nyo ba yon before? First time yung naka-open ng Bible, tas hindi nyo pakilala si Lord. Parang, ibig sabihin nun? Ayaw ko na nga magbasa. Pero nga, yung Kristiyano ka, na-enjoy mo na, Lord, naantig ako dito. Di ba, umiiyak ka pa habang nagbabasa. Lord, para sa akin talaga tong verse na to. Hindi dahil mas matalino ka, o mas marunong ka, kung hindi dahil sa Santong Espiritu sa'yo. Yan ang magandang regalo ng Diyos sa atin. Nakikita natin ang espiritual na mga bagay ng Diyos, dahil sa Espiritu ng Diyos. And that's the first step, kapatid. Pero hindi nagtapos ang church dyan in Acts 2 na na-receive lang nila yung salvation, narinig lang nila, di ba, na-preach. Sino po dito ang tumanggap na kay Lord? Amen. So ito na po tayo dito, ito yung first step nila. Narinig ko, tinawag ako, yung pangalan ko, naantig ako. Makasalanan pala talaga ako. Lord, salamat, pinatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, Lord, Lord, gusto kong malaman lahat ng plano mo. Ngayon, nalalaman mo na, nalalakaran mo na. Kaya ka nga nandito Tama? But it didn't stop there. Sabi niya in verse 39, can we continue on? In verse 39 sabi, the promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, He warned them and He pleaded with them. Sabi niya, save yourselves. Iligtas niyo ang mga sarili niyo sa corrupt na henerasyon na to. Sabi, those who accepted His message. And like I said, lahat tayo tumanggap nitong mensahe, kaya nga tayo nandirito. Kasi naantig tayo sa ginawa ni Kristo. At sabi, those who accepted His message were baptized. Meron pa po bang hindi nababaptize? Abangan nyo rin po ang schedule ng water baptism natin. Sabi, we're baptized and about 3,000 were added to their number that day. I want you to focus on the word added. Right there. Added. So hindi lang sila basta na-save from the corrupt generation, they were added. Dinagdag sila. At ano yung number na yon? Ito yung numero ng mga disipulo at nananampalataya kay Kristo. Yan na po yung church. The called out ones. Nadagdag sila sa bilang ng mga pinatawad, nadagdag sila sa bilang ng mga tinawag mula sa dilim, sa liwanag. Dinagdag sila sa bilang, di ba, ng mga tinawag magkaroon ng relasyon sa Diyos. Nadagdag sila sa bilang ng mga tinawag na madagdag sa pamilya ng Diyos. Kaya kapatid, hindi tayo pwedeng nakaupo lang on a Sunday and say, nag-church na ako. Hindi. Be the church. And when we say be the church, be added to the body of Christ. Maging kabilang ka sa katawan ng Diyos, maging miyembro ka, maging kapamilya ka, at maging tapat ka sa Diyos, asawa ka niya So hindi papasa kay Lord pala ang meaning natin ng church today. Na pwede mong ipakita,
Lord, wala akong absent ng Sunday pero nag-fellowship ka ba? Akala ko okay na yung online. Kasi ayoko nang may katabi. Gusto ko mag-isa lang. Hindi, kapatid. Wala kang nakitang katawan na isa lang ang parte. Diba? Maraming parte. Kailangan bumahagi ka, makibahagi ka. Yun yung sinasabi, be added. Kaya nga, to be the church is to be added, to belong. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, you belong here. If you consider this as a church, then this is a family of God, this is the body of Christ, and this is the bride of Christ. You belong here. Be the church. So the great question today is, how can we be the church? Oo, te, paulit-ulit ka, be the church. Paano? Diba? Sabihin nyo nga, paano? Gusto ko mas malambing. Joke lang. Paano? Diba? How to be the church? Paano ako magiging iglesia? Kung ako ay tinawag maging iglesia, paano ako magiging iglesia? Ituloy natin sa Acts 2. Alright? The first thing that we need to understand in Acts 2, the first answer there, how can we become a crowd to a church? Sabi, the first point is, be the church by growing in faith together. How can you be the church? By growing in faith together. Don't forget the word together. Kasi walang nag-grow na part ng katawan na sa sarili lang niya. Kapag na-amputate ka at natanggal yung kamay mo, hindi na yan mag-grow kasi hindi siya nakakabit sa katawan. Kaya if you're gonna know God, don't just know God on your own. Know God with the family of God. Kasi isa lang naman ang gusto nating kilalaning Diyos. Wala naman akong ipapakilala sa iyo ibang Diyos. Wala akong ipapakilala sa inyo ibang Panginoon at Mesiyas. Si Jesus lang. So pareho nating kilalanin. By growing in faith together, what does it mean? In Acts 2, verse 42, it says there, what? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. The key there, the key word there is the word devoted. Say the word devoted. Pag sinabing devoted, lagi kong naaalalang kanta sa salitang devoted is, hopelessly devoted to you. Ibig sabihin, you're my one and only. Wala na akong ibang paglalaanan ng buhay ko, ng pagmamahal ko, ng isipan ko. Ikaw lamang. Alam mo, naintindihan ko po yan nung nag-asawa ako. Tingnan, kung nandito po ang asawa nyo, o kasama nyo po siya, tingnan nyo nga po. Tingnan nyo ang asawa nyo. Di ba meron kayong pangako na, sa'yo ako, sa buhay at kamatayan. Young people, yan ang relationship goals. Yung magiging devoted sa'yo. Kaya kung alanganin pa yang dinidate mo, at alanganin pa sa edad, yung crush mo, wag muna. Magbabago pa yan. Kasi pag sinabing devoted ka, nakatalaga ka talaga doon. Kahit anong mangyari, deboto ako sa'yo. Kahit anong sabihin nila, sa'yo ako, at ika'y akin lamang. Diba? O diba? Lahat sila alam. Kaya nga sabi, they devoted, itinalaga nila ang sarili nila. Dito, kapatid, how we're gonna grow in faith together? Ideboto mo ang sarili mo. I-devote mo ang sarili mo sa mga spiritual truth and discipline. 3 things ang kukunin natin sa Acts 2:42. The apostles' teaching, the breaking of bread, and to prayer. First thing, the apostles' teaching. Dinevote nila ang sarili nila, inilaan nila ang sarili nila sa pag-aaral. Hindi lang basta kung anong doktrina, kapatid. Kasi may doktrinang mali. May doktrinang hindi si Jesus ang ipinapahayag. May doktrinang iba ang daan.
May doktrina na relihiyon lang. Pero pag sinabing apostles' teaching, nung panahon na yan, sa Acts 2, yung mga apostol po na nagtuturo, ito yung mga talagang unang apostol na nakasama mismo si Jesus ng personal. Kaya ang itinuturo nila, yung mga natutunan nila mismo kay Jesus. Sila yung mga first witness eh. Kaya ako nasasabi na ganito ka dapat ngumuya, kasi si Jesus ganyan ngumuya. Kaya ako sinasabi na ganito ka magsalita, kasi ganyan ko narinig si Jesus nung nagsasalita siya sa akin. Kaya sinasabi ko ganito ka magpatawad, tinuturuan kita, kasi ganito ako tinuruan ni Jesus magpatawad. Kaya ganito ako, maging maawain, kasi naranasan ko ang awa ni Jesus sa akin. Kaya nung time na yan, sinabi niya, maging deboto ka, italaga mo ang sarili mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamaraan ng Diyos, sa gawa ng Diyos, para matuto ka ng buhay ng Diyos. So in the church, hindi lang to basta puro opinion o preference. Ito kasi gusto ko, magdamit tayo lahat na kulay blue every Sunday, para mukhang langit. Hindi. Wala pong naliligtas sa kasuotan. O sa haba ng buhok. O sa mga kinakain mo. Hindi ka maliligtas ng mga kinakain mo at hindi mo kinakain. Unless high blood ka, maliligtas ka pag di mo kinain ng baboy. Hindi ka atakihin bigla. So in the apostles' teaching, di ba sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching. This refers to reading the Word, studying the Word, because it says in 2 Timothy 3, verse 16 to 17, all Scripture, lahat ng nakasulat, lahat ng nasa Biblia ay hininga ng Diyos. Maaring sila ang sumulat pisikal, pero lahat ng sinulat nila ay mula sa Diyos. Kaya nga hininga ng Diyos. At sabi, ang lahat ng naisulat ay magagamit sa pagtuturo, magagamit sa pagtatama, magagamit sa pagsasanay, 'di ba? Training. Ano yung righteousness? Katwiran. So that the servant of God, sabi lahat ng mananampalataya ay ma-equip, mapuno, para magawa ang bawat mabuting gawa. So kung nahihirapan tayo gawin ang mabuti at tama, kapatid, we need the Word of God to teach us, to correct us, to rebuke us. Pag sinabing rebuke, ano bang rebuke sa Tagalog? Pagtutuwid. So kung nahihirapan tayo, there's the Word of God. It comes from God. Devote yourself to it para makalakad ka ng matuwid. Pangalawa, sabi, devote yourself to the breaking of bread. Breaking of bread, it talks about communion. Di ba kanina po, naghati-hati tayo ng tinapay, pira-pirasong katawan ni Kristo. At nagbahagi tayo, di ba, nakibahagi tayo sa katawan ni Kristo. Ganon din po, pag sinabing breaking of bread, hindi lang siya communion, pero also the shared life. Kasi nung panahon na yun, iisa lang ang tinapay nila at nag-share sila dun sa tinapay. Parang ginawa po natin ngayon. Hindi po kami nagbibigay sa communion ng isang buong tasty. Pero, di ba? Pero hinahati-hati po natin to para ma-share natin sa lahat. So the breaking of bread talks about communion, sharing your life with Jesus, and sharing your life to other believers. Kasi ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 10, 16 to 17, is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ. Yan yung tinatanong, hindi ba yung ininom natin kaninang kopa ng juice? Di ba hindi yan di ba pasasalamat natin yan? Kasi nakiisa tayo doon sa dugo ni Kristo. Tama? Kaya nga sinasabi natin, sumisimbolo eh. So when you receive the juice, parang ni-receive mo na rin yung blood ni Christ, naging isa kayo. Nagkaroon ka ng forgiveness, di ba? So yun yung sinasabi, when you do communion every Sunday, wag nyo lang basta siya na iinom, tapos hihintayin mo kung kailan mo kakainin. Hindi, nakikiisa ka sa ginawa ni Kristo. At ang sabi, hindi ba itong tinapay na pinaghati-hatian natin ay pakikibahagi din o pakikisama
sa katawan ni Kristo. Diba? Yun yung simbolismo. So it talks about your relationship with God and your relationship with other believers. Kaya tingnan mo yung katabi mo na nakikita mo every Sunday. Huwag mong taguan at layuan yan. Huwag mong iwasan. Kasi tinawag ka to share your life with them. To share what you have received from Jesus, that you're sharing with Jesus, and also share it with them. Kasi hindi pwedeng ang life mo lang nakashare with Jesus. If you share with Jesus, you also need to share that life with others. Naintindihan? Sabi mo sa katabi mo, sharing is caring. Sundan mo sa katabi mo, sabi mo, because I care for you. Kaya ako makikibahagi sa'yo, babahagian kita ng buhay ko, because I care for you. Sharing is caring. And then pangatlo, sabi, hindi ka lang magiging devoted sa katuruan, sa pag-aaral ng salita, o kaya sa pakikipagbahagi, di ba, pakikiisa kay Kristo at pakikiisa sa katawan niya. Sinabi, dinivoto niya rin ang kanyang sarili. I-devote niyo ang sarili ninyo, ang oras ninyo, sa panalangin. And it talks about the dependence on God. Because during that time, prayer is not an idea. Prayer is not a program. Prayer is the center of their faith. Because their faith is in Jesus. Kaya yung pananampalataya nila, hindi sa ginagawa nila, kundi ang pananampalataya nila na kay Kristo. Kaya sila lapit ng lapit kay Kristo, nangungusap kay Kristo. Tinatanong si Kristo, Lord, anong gagawin ko? That's their prayer. Pakikipag-usap sa Diyos. Sabi sa Acts 1 verse 14, lahat sila ay nagsama-sama constantly. Kaya dapat po sa church, di ba sa church ng Panginoon, hindi yun, sige ako na lang mag-isa, pagpipray ko din yung pinagpipray mo. Hindi. Sabi sumama sila. Nagsama-sama sila. Kaya kapag ini-invite po kayo sa panalangin, hindi kayo na lang, it's your time. Hindi, it's our time. It's our time to pray. Hindi lang leaders po ang tinawag ng magsama-sama. Sabi, lahat ng mananampalataya. Itaas ang kamay ng lahat ng mananampalataya dito. So I invite you to our prayer meeting. Let's join together. Sabi, constantly. Constantly. May kanta talaga. Pag sinabi pong constantly, ano ang constantly? Lagi. So dapat hindi tayo humanap ng excuse para hindi yun magawa. Kahit sabihing may excuse, 'di ba? Gawan natin ng paraan kasi gusto ko, ayokong, 'di ba? Gusto kong nandun ako, ayokong ma-miss yun. I wanna be there. Kaya nga ikaw ang magsasama sa sarili mo eh. Sabi, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So, hindi lang pang isang tao to, sa buong pamilya, kapatid. And if you are part of the family of God dito sa Champion Life Center, Manila, you join us in praying together. And everybody say, pag prayer, humihina eh. Pag prayer meeting, parang biglang naging fully book ang May ko. Kakaumpisa pa lang mga kapatid, unang linggo pa lang, fully book na agad. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo devoted doon. And that makes us question, do we really want to be the church? Or am I just an attender? Kapatid, devoted. And hindi lang sila nag-grow in faith together. If we continue in Acts 2:42, they also become the church by living in real fellowship. Take note of the word real. Parang dalandan. Real na real. Pag sinabing real na real, tunay, hindi pagpapanggap. Hindi yung nagpapanggap ka na, friend ko tong katabi ko. Pero hindi ko siya makamusta during the week. I love you brother, I love you sister. Pero pag nag-asa ng prayer sa'yo, teka lang, busy pa ako. Iba na lang.
Because when we talk about fellowship, na sinabi dito sa Acts 2 verse 42, hindi lang sila deboto sa pag-aaral, hindi lang sila deboto sa pakikipag-isa kay Kristo at sa katawan niya, hindi lang sila deboto sa panalangin, deboto sila sa pakikipagrelasyon sa bawat isa. Fellowship. And the word fellowship is from the Greek word koinonia. Pag sinabing koinonia, ang ibig sabihin po ito ay makipartner ka. May nakita na ba kayong magpartner na isa lang? Oh, ito partner ko. May nakikita kang hindi ko nakikita. Pag sinabing partner, may kasama ka. At hindi lang basta partner, when we talk about koinonia, it's as intimate as husband and wife because they share their life together. Ibig sabihin, umiyak ka, samahan kita, makibahagi. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba, carry each other's burden. Wala kang burden na i-carry kung wala kang kasama. Walang nagkukwento sa'yo. Wala kang napagkukwentuhan. Sino ang kasama ko? Nagpagdaanan to ang bigat-bigat. Kapatid, hindi ka pwedeng maghintay every year para lang mapag-pray ka sa encounter. When someone can be there for you and they can pray for you right there and then. But you have to choose to share your life with them. Yan ang totoong fellowship. Hindi yung nagtatago tayo na wala akong pinagdadaanan. Okay ako kasi leader ako kaya wala akong pinagdadaanan. Hindi. If I treat you as my family, I will... Tita, parang meron akong kulang sa budget ngayon. Di ko alam kung saan ko kukunin. O teka, may extra ako. Sige na, tulong ko na to sa'yo. Di gumaan. Kasi may kabahagi ka, may ka-share ka eh. Bumagaan ang pinagdadaanan mo, ang kinakarga mo, pag may katulong kang bumubuhat niyan. Pero kung mag-isa ka lang at lagi mong tinatago ang sarili mo dahil ayaw mong malaman nila ang nangyayari sa buhay mo, then you're not really part of the family. Because ang totoong pamilya ay may pakailam sa isa't isa. Kaya ka kinakamusta, hindi para pagalitan ka ng pastor or ng leader mo sa church o ng kapatiran mo, kung hindi dahil gusto nilang malaman, paano kita matutulungan today? Paano kita mapagpipray? Meron ka bang katagumpayan ngayon? Let's celebrate. Libre kita ng milk tea. So nyo ba yun? May nanlilibre sa'yo ng milk tea kasi nag-share ka. Alam mo, may testimony ako ate. Sinagot ni Lord yung pray. Kaso walang nag-share ng testimony kasi ayaw ko, baka hingian ako ng nito, pera kasi sabihin ko, na-increasean ako sa trabaho. Malaman niya pa na ang laki na ng sweldo ko. Kaya di ko siya share. Okay lang. Kapatid, no, hindi ko naman sinasabing ibunyag lahat ng sekreto at ng, 'di ba, ng detalye ng buhay mo, pero yung mga parte ng buhay mo, kailangan mo rin i-open yan sa iba. Parang sa mag-asawa yan, 'di ba? Hindi kita makikilala, hindi kita matutulungan kapag hindi ka nagsasabi sa akin. Yan po ang laging paalala ng asawa ko sa akin. Paano kung malalaman yung gusto mong kainin, hindi mo sinasabi? Nasabi niya na lahat ng klase ng pagkain. Bahala ka na, hindi ko alam. Pero alam mo naman yung talaga. Kasi pag niluto niya, ayoko niyan. O, di ba alam mo, gusto mo. Di mo kasi gusto. Diba? Ganon din sa mga magulang. Tama po ba mga magulang? Pagdating sa inyong mga anak, mas gugustuhin niyong malaman lahat ng kanilang pinagdadaanan. Bakit? Dahil gusto niyo silang tulungan. Gusto nyo silang gabayan. Gusto nyo silang samahan. Kasi walang mabuting magulang ang nanaising nagdudusa ang anak nila. Kaya kahit ano pa ang problema nila, kahit mahirap pakinggan, magulang, tama ba? Tatanggapin mo kasi gusto mo malaman. Dahil may paki ka sa kanila. Mahal mo sila. That's real fellowship. Pag sinabing mutual participation, pag sinabing mutual, pareho kayo. Hindi lang isa lagi yung lumalapit, ikaw din lumapit ka din. Kaya kung hindi ka kinamusta today, di ba? Bawa, naghihintay ka. Sabi ni Pastora, umikot. Naghihintay ako ng 5 taong a-appear sa akin kasi sabi, appearan mo ang 5. Isa lang ang lumapit sa'yo. Ayaw nila sa akin dito. Umapir ka ng 4, kapatid, para maging 5.
Kaya nga mutual participation, hindi lang isa ang kumikilos, hindi lang isa ang nagre-reach out, hindi lang isa ang nangangamusta, mangamusta ka din. Kung walang nangangamusta sa akin, ako mangangamusta. Baka ko sakali, hinihintay niya lang din ako, mangangamusta rin siya sa akin. Diba? Ganun naman yung pag binessage mo, kamusta ka? Okay lang ako ate, ikaw po kamusta? Ako naman ang magsasabi. Diba? Hindi na sumagot yung young person. Yung pastor pa lang nag-open up. Alam mo, may pinagdadaanan ako. Kasi kinamusta ako gusto ko mag-open up, diba? Naghahanap ako ng kausap. Ayun, hindi na ako nireplyan nung youth na yun. Sino ba yun? Mukhang nandito siya. Joke. Anyway, diba? Mutual. Kaya if I care for you, if someone cares for you, you have to care for them too. Okay? Kaya kung wala yung katabi mo usually on a Sunday, wala siya rito ngayon, kamustahin mo today? Sis, ba't wala ka? Bro, ba't wala ka today? Kamusta? Baka may pinagdadaanan o kaya may sakit o kaya busy sa work, anong maitutulong ko? Diba? Paano kita magpipray? Naintindihan, kapatid? So that's what it means by real fellowship. Sabi nga sa 1 John 1:7, kung lahat kayo ay naglalakad sa liwanag, dahil ang Diyos mo ay nasa liwanag, then meron tayong pakikiisa sa bawat isa. Ibig sabihin, meron tayong common na pag-uusapan. Meron tayong common na buhay, pareho tayong lumalakad sa liwanag. Kaya nga, dapat mas madali sa ating mag-open up as Christians eh. Why? Because if I'm facing what is dark, I'm going to the person who's walking in the light so that we can walk together in the light. Hindi ka pupunta sa tao na lumalakad sa dilim kasi sa dilim talaga kayo pupunta, makakarating. Kaya nga pag may pinagdadaanan kang mabigat, madilim, lumapit ka sa kapatiran, sa simbahan, sa iglesia. At sabihin mo, hindi ko makita yung solusyon, hindi ko makita yung daan, hindi ko makita yung pag-asa. And someone who's walking in the light will walk with you so that you will have light. That's real fellowship. Naintindihan. Hindi lang basta meeting online, tapos turo, tapos walang kamusta. Wala talagang pag-o-open, hindi po fellowship tawag doon, meeting lang. But here in our church, we don't promote just meeting. We promote relationship and fellowship. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, o sa likod mo na hindi mo kakilala, I wanna know you. Hindi lang pangalan, kung hindi, saan po kayo nagtatrabaho? Ano po, ilan po anak nyo? Diba, may asawa po ba kayo? Nag-aaral ka pa ba? Diba? Yan ang real fellowship, may sharing of life. Sabi sa Romans 12:5, so in Christ, kung tayo ay na kay Kristo, kahit marami tayo, iisang ating katawan, di ba? Marami tayo. Many parts. And we belong to all the others. My hand belongs to my eyes. Kaya wala akong ibang matang didikdikin. May muta ka. Sarili ko, ay paki ako sa mata ko. Di ba? Sarili kong muta. Mamaya kasi, sobrang caring mo. Sis, may dumi ka sa ilong. Di ba? Sobra naman sharing yan. So yung kamay mo, it belongs to your part of the body, okay? Huwag yung puro, nakikailaw mo yung katawan ng iba. So yun po yung sinasabi lang. If you're part of the body, you belong to the rest of the part of the body. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, you belong with me. By Taylor Swift. And then third thing, if we continue in Acts 2, sabi, how they became the church. They become the church by living in the awe of God. Bibilisan ko na lang po ito. Sabi in Acts 2 verse 43, everyone, say the word everyone. Lahat. So hindi lang basta leader at pastor o kabataan, sabi ang napupuno ng kamanghaan, yung di ba? Pag namangha ka, ang ganda ng grabe bro. Di ba kaya doon nakuha talaga yan eh. May punto lang ng Pilipino, di ba? Pero dapat in awe. Kasi, di ba? Kasi English in awe. Pero sa atin, panis. Di ba? May panis pang kasama. Kasi manghang-mangha ka, galing mo bro. Oha, di ba? May oha pa. So yun, kamangha-mangha. Minsan, kailangan natin araw-araw na mamangha kay Lord. Ito po yung sinasabi ko. Minsan wala na tayong pake o hindi na natin hinahanap ang presensya ng Diyos kasi
Parang pamilyar na lang tayo na andyan lang siya. Parang hindi ka na naa-amaze sa Kanya, hindi ka na namamangha sa Kanya. Paano ka patuloy na mamamangha sa Lord? By expecting God to be God. Ibig sabihin, pagkagising mo lang, ano kayang gagawin ni Lord today? Kasi kapag hinahanap mo yan, hinihintay mo yan, magpapakita ang Diyos sa'yo. Gusto mo ng magic trick, ha? Paghagalawin ko ang bundok, sabi niya, your faith can move mountains, di ba? Gamitin ko nga, ang faith ko can move mountains. Makita ko, bundok, gumagan. Kasi may faith ako di ba? Si Lord yan. Hindi literal naman masyado, di ba? So, ibig sabihin, paano mo makikita kung hindi mo hinahanap? Kung hindi mo inaabangan? Kasi minsan dumaan na, hindi mo napansin, kasi di mo naman hinihintay. Diba? Andyan na ba siya? Diba? Tulad niyan, may pastor ka, pumasok na yung pastor mo, di mo nabati, kasi wala ka naman paki sa pastor mo. Di mo naman siya hinahanap Tapos sasabihin, andyan na si pastor. Ano naman, di ko naman siya hinahanap. Kaya minsan hindi ka na rin di wala na yung honor, yung respect, di ba? Lalo kay God. Kasi hindi na natin inaabangan yung presensya niya, yung boses niya. Kaya yun yung sinasabi, dependence on God Para mamangha ka, hintayin mo si Lord. Ano kayang sasabihin sa akin ni Lord today? Ano kayang magiging direction niya sa akin ngayon papasok ako sa school? Mamamangha ka, hala narinig ko si Lord. Sabi mo pa sa katabi mo, ikaw ba yun? Na sinabi, ipag-pray. Sasabihin ng katabi mo, hindi nga ako nagsisimba Sabihan kita mag-pray. Diba? The Lord will speak to you. The Lord will do miracles and wonders. Sabi nga, everyone was filled with awe at the many, say the word many. Kaya yung encounter mo kay Lord noon, kung iisa dadalawa yan, hindi yan many. God can do many more wonders, miracles, breakthrough, and deliverance sa life mo. Freedom, healing, marami pang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo na imposible. But you have to wait for Him para mapuno ka ng kamanghaan. Ang galing ni Lord. Pag hindi mo yan nasasabi madalas, ibig sabihin hindi mo hinahanap ang Panginoon. Maaring hindi mo nakikita si Lord pero gumagalaw na siya. But if you know and you're always expecting God will provide for me, kahit anong lumapag sa hapagkainan mo, thank you Lord. Namangha ka. Hindi naman ako nagpalibre pero nilibre ako ng sarap ng lunch. Thank you Lord. Mamangha ka talaga. Alam mo ba, wala talaga akong pambili. Pero di ba doon mo masasabi yung testimony mo, namangha ka, gumalaw si Lord Namangha ka, nagbigay si Lord. Namangha ka, nagmilagro si Lord. Kasi inaabangan mo siya, hinihintay mo siya. Kaya ikaw hindi ka nawawalan ng kamanghaan, si Lord talaga yun. Diba? Lagi mo nasasabi yun, si Lord lang talaga yun. Yun yung field, punong-puno ka. Na wala kang mabanggit na patotoo kung hindi si Lord talaga yun. Ang buti ng Panginoon, ang makapangyarihan talaga ng Diyos. Napakatapat talaga ni Lord. Ayan, the everyday field ka rin ng praise. Kasi na-encounter mo si Lord. That's how we become the church. Kaya kahit may problema tayo, we can be filled with awe because we can always see God on the move. Amen? Tanongin mo katabi mo, gusto mo makita power ni Lord? Abangan mo siya. Sabi dito sa Psalms 89 verse 7, in the council of the holy ones, God is greatly feared. Pag sinabing kinatatakutan, hindi po ito yung kinakatakutan na nilalayuan. Ito po yung kinakatakutan kasi nakikita nila yung kabanalan ng Diyos. Pag sinabing banal, malinis, matuwid, maliwanag, at kung anong gawin kong marumi at madilim, makikita agad, kaya ayokong gumawa niyan. Diba? Ang bata, hindi magkakalat pag kitang-kita sila. May kita mo na lang yan pagka dumaan ka kasi tahimik, walang nakakakita sa kanila. Yung gatas niya nasa sahig na. Makalat na. Pero but in the presence ng magulang sa light, 'di ba? Walang madumi.
Kasi ayokong magdumi, nandyan si mama. Ayokong magkalat kasi andyan si papa. But if we do not fear God that way, na meron tayong magawa, minsan yun na lang. Kung ano lang gawin natin, kahit hindi maganda, hindi matuwid, di ba? Kasi wala tayong fear of the Lord. But sabi niya, He is more awesome. Ayan na naman yung word na, di ba? Sabi niya, mas magaling siya, mas kamangha-mangha siya sa lahat ng nakapaligid sa Kanya. But you need to learn how to honor God's presence and to fear Him as your Lord. Yun na yun, inaabangan mo. Diba? Ayokong gawin yan kasi alam ko nakatingin si Lord. Meron kang inaabangan diba? Meron kang ina-expect. So, sabi sa Hebrews 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be what? Let us be thankful. Mihina na tayo. And so, worship God acceptably with reverence and Kaya minsan tayo nahihirapan makasabay kay Kuya CL, hindi dahil mataas yung kinila Nakakasabay tayo minsan kasi hindi ka naman namamangha na mabuti talaga si Lord kasi hindi mo natanggap. Hindi mo nakita, hindi mo na-experience. Kaya nahihirapan kang magtaas na, Lord, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba, kasi nagpapasalamat ako sa ginawa mo, nakita ko. Namangha ako dun, Lord. Kaya kahit anong awit, sige Lord, kahit mataas, Kuya CL, next time mama, bye-bye. Pumapalseto na ako, hindi ko maabot Nadidistract ako sa sarili ko Wala sa tono Nadistract yung sarili niya kasi wala sa tono. Pero diba, sabi niya, let us be what? Thankful. When you are thankful, you can worship God acceptably with honor. Ibig sabihin, may pagrespeto, may pag-acknowledge at merong kamanghaan. Kaya always be thankful, kapatid. Always see God in your life. Every day. Kahit ano ang kalagayan mo ngayon. Be thankful, then you can say, Lord, ang sweet mo naman. Naalala mo ako, Lord. Ako minsan may ganyan. Pag nalulungkot ako, Lord, yun lang nasasabi ko. So mamaya, may magbibigay ng something na kahit maliit, talagang naka-i-encourage ako. Lord, naalala mo ako. Galing. Kaya huwag kayo mawawalan ng kamanghaan kay Lord. Amen? Sa maliit, sa malaki, andyan ng Panginoon. And then, they became the church by what? Living generously. Ang sabi pa dito, in Acts 22, verse 44 to 45, all the believers, say the words, all the believers. Lahat ng mananampalataya ay magkakasama at lahat sila ay meron. Pag sinabing common, walang may wala. Ano ba? Tama ba? Walang may wala. Wala nga Ba't siya meron? Ibig sabihin, walang may kawalan. So kung ikaw kumakain, hindi talagang maano ko sa kanin kaya akin lang to. Ayaw mong matouch yung kanin mo kasi talagang 3 cups ng rice talaga para sa akin. Pagka 2 lang yan, gutom ako, kaya akin lang to. Yung isa walang kanin. So sabi, live generously, ibig sabihin kung may extra ka at kung wala siya, huwag mong naman kunin lahat. May extra, kaya nga tinawag na extra, hindi mo kailangan. Sobra mo yan. Diba? Kaya nga tinawag na extra kasi sobra. Minsan tayo kasi, yan yung culture Sobra-sobra. Na nasa atin ng lahat, pero yung katabi mo, wala. Ikaw nag-e-enjoy, yung isa na mong problema. Pero sabi, during that time, they became the church. When they were together, they had everything in common. Kung anong meron sa akin, meron ka din. Pero syempre, yung asawa, pag-pray muna natin, ha?
Di ba sabi mo, Ate Kat, walang young people na mapupunta sa akin na, di ba sabi mo, kung may asawa ka, dapat may asawa rin ako. Mag-aral muna. Pero what I mean is yung pangangailangan na pwede mong ibahagi sa kanila at meron ka naman, huwag mong ipagdamot. Sabi, they sold property. Binenta nila ang ari-arian nila at kung ano ang kayamanan nila para lang makapagbigay doon sa may pangangailangan. Ganon sila ka-generous, kapatid. Hindi ko naman po sinasabi ngayon, ibenta nyo na yung bahay nyo para ipag-aral yung kapitbahay nyo. Hindi naman po ganon. Pero nakita nyo po yung idea. Gagawan ko ng paraan kung kaya ko kasi may kailangan ka. Pero pag hindi mo naman kaya, kapatid din, hindi naman hinihingi ni Lord yung para sa'yo eh. Ang hinihingi ni Lord yung sobra mo. Kasi ayaw din ni Lord na mawalan ka para lang makatulong ka sa iba. Hindi tama yun kay Lord. Bakit? Kasi parang ninakaw mo ang binigay ng Panginoon para sa'yo. Anong mararamdaman mo kapag binigyan kita ng regalo, kristal? Ay binigyan mo ako ng regalo, kristal. Tapos nakita mo yung regalo mo sa akin, binigay ko kay Ate Days. Di ba parang kung ako yung nagbigay, magtatampo ko, sa'yo ko kasi binigay yun eh. Kasi alam ko magugustuhan mo yun, tsaka kailangan mo yun. Hindi, kasi wala siyang bagi. Di ba parang masakit yun sa nagbigay? Kahit sabihin mong kanya naman na yan eh. Di ba parang ikaw, ikaw yung naalala ko eh. Ganun ang ginagawa natin kay Lord. Remember, it's good to help. But if you're mawawalan ka, which is provided naman sa'yo ni Lord, tapos ibibigay mo para magkaroon yung iba, hindi rin tama yon. Remember, yung pagiging generous mo, yun yung sobra mo. Ibig sabihin, may sapat ka na, eto hindi ko na kailangan, sa'yo na yan, enjoy. Gets, mga kapatid? That's what generosity is in the Bible. Okay? Kailangan maging balanse tayo sa katuruan. Tinuturuan tayo na tumulong sa may mga nangangailangan. Kaya nga sila kailangan nilang magbenta ng kanilang ari-arian para meron silang maibigay. 'Di ba? Pero during that time, sinabi nila, maaring, ako sa interpretation ko, di rin naman nila papayagan na wala silang bahay. Maaring malaki ang bahay nila, binenta ko, bibili ako ng maliit na bahay, may bahay pa rin ako, tas yung sobra, bibigay ko sa kanila. Kasi ayaw naman ni Lord na ikaw yung homeless, tapos yung kapitbahay mo, lumaki na yung bahay kasi pinatayo mo na. Diba? Buti po siya, may rooftop. Diba? Tapos sabihin niya sa'yo from the rooftop, think sponsor. Ikaw yung nasa baba. Naintindihan nyo, di ba? Hindi fair. Do you think God wants you to suffer that way? No. Because He provided for you too. Kaya if we're gonna help generously, ibig sabihin yung sobra mo. Amen? Amen. Naintindihan ba? Hindi ko po tinuturong wag tumulong ha. Tumulong tayo. Pero sa sobra mo. Pag hindi kaya, you can still pray. Yan ang sobra mo. Yung oras mo na ipanalangin sila, samahan sila. Yan ang extra mo. Be generous. Hindi man kita mabigyan, pero sige, sasamahan kita everyday. Pagpipray kita, kakamustahin kita para may karamay ka. Kasi hindi ko to mabigay. Huwag natin pilitin pag wala. Okay? Kung anong meron at may sobra ka, bigay yon. Gusto ko lang maliwanag kasi meron po kaming ganyan naging member no na huwag daw tumulong, sabi ng pastor. Kasi sa provided ni Lord dyan sa inyo. And sabi pa dito, 2 Corinthians 9 verse 7, each of you, bawat isa, should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly. Ibig sabihin, hindi yung nagdadalawang isip o napilitan lang o na yung impulsive, pag sinabing compulsion, yung parang nabigla ka kaya naiabot ko, hala, pambayad ko pala ng meral ko yun. Ikaw tuloy naputulan ng kuryente. Naintindihan? Not under compulsion. For God loves a cheerful giver. Nakapagbigay ka nga, pero sa pagbibigay mo, nalungkot ka kasi nawalan ka. Kaya ngayon ako namang problema, hindi cheerful yun. Diba? Cheerful ka kapag nakita mo natulungan ka at masaya ka pa rin. At naintindihan. So kung nalungkot ka dahil nabigyan mo, ibig sabihin, hindi dapat. Kasi God loves a cheerful giver. And then,
We're almost done. Alam ko medyo mahaba. Sabi, they became the church by living in joyful worship. Ibig sabihin, joyful. Joyful. Pag sabing joyful, anong joyful? Masaya. May galak. Sabi sa Acts 2, verse 46 to 47a, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with what? With glad and sincere hearts. Pag sinabing glad hearts, ito yung may deep joy. Hindi yung napipilitan ka, natabihan yung katabi mo today. Tingnan mo ako, napipilitan yung katabi mo. Hindi siya glad to be with you. Pwera na lang po kung mag-asawa yan at may pinagtalunan kayo kanina umaga, it's time to forgive. Sabi nga ng mga young people, release forgiveness. Sabi dito, they ate together with glad and sincere hearts. Pag sinabing sincere, hindi napipilitan. Seryoso siya, intentional siya. Sabi, they're praising God and enjoying the favor of all the people. Hindi dapat tayo lagi nakasimangot pag andyan yung mga ano ba yan, ang daming ingay-ingay, ang daming nangyayari. Ang gulo-gulo nila. Ano ba? Ito na naman yung mga youth, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Joke. Pabo pala. Pero sabi, when they're together, they're enjoying. And they're enjoying singing songs to God. They're enjoying dancing for the Lord. They're enjoying being together in the presence of the Lord. They enjoy the favor of all the people. Kaya sabi, yung worship mo, it's not just singing songs. Your worship is your life. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, yung, dito sabi ng salmista sa Panginoon, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Where God is, there is joy. So kung hindi mo nakikita nga si Lord dito, hindi ka talaga sisigla. Sabi, with eternal pleasures at your right hand. Sabi pa dito, Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Magalak ka sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon at sinabi, inulit niya ulit, rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Magalak ka, kapatid. And the last thing, they became the church by living on mission. Sinabi ko nga, hindi tayo nandito lang para mag-meeting. May participation sa gawain. May gawain ang iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia na alam natin, ha? Baka po makita ko po kayo sa TV pag may rally sila. Saan dito ako, pastora? Nakikijoin ako sa iglesia, di ba? Hindi ganun, kapatid. Join the church in the life, the activity, the mission of the church. Kasi meron, kapatid. Diba? Napakaganda tignan sa bahay kapag kayong magkakapatid. Sige, tulungan kita dyan. Inutusan ka, may pinagawa sa'yo. Sige, ako magbabanlaw, ikaw magsabon. Diba? Ang sarap, ang saya. Kaya hindi, kaya niya na yan. Siya nagagawa niya, lagi naman siyang tagahugas eh. Kaya ikaw, cellphone lang, TikTok. Hindi, okay na yun. Kasi nanay siya lang magluluto. Ay, yung nanay mo, pinapasma na, nirarayuman na. Kasi kakalaban, nagluto, mainit. Pasmado. Pero di ba napakaganda? Ako na magluluto. Ako na dyan, di ba? Share kayo ng ginagawa. And in the church, ganun din po. Kasi sabi sa last verse in Acts 2, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sabi, nadadagdagan ang bilang ng mga mananampalataya at lahat ng mga naliligtas. Bakit? Dahil maraming nagpipreach. The same way ng preach ni Peter, di ba? Yung gospel. Pero sa tingin niyo po ba, sa ibang translation, 3,000 nga po yung nadagdag dyan eh. Kung ikaw po yung pinadala ni Lord, kausapin mo yung 3,000. Lord, kunin mo na lang talaga ako. Yung life group ko ngang 5, hindi ko ma-meeting eh. One-on-one, 3,000 pa kaya? Diba? So hindi yan magagawa ng isa. Paano na dagdag yung 3,000? Dahil marami silang gumawa doon.
naintindihan. So kabahagi ka sa gawain ng simbahan, gawain ng iglesia. Kaya nga David sabi dito sa Matthew 28 verse 19, "Therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kapatid, wala namang title lang nilagay si Lord dyan. Hindi niya sinabing, "Therefore pastor, go. Therefore church leaders, go. Therefore youth, go." Hindi sinabi niya, "Therefore go. Sino man kayo, go." And make disciples. That's the mission. Magdisipulo tayo. Kasi gaya ng mga apostol, dahil naturuan sila na disipulo sila ni Jesus, ngayon sila ang nagdidisipulo ng mga tao, kaya nga 3,000 yung nadagdag sa kanila. So yung trabaho na inilatag sa mga mananampalataya, trabaho ng lahat yan, kapatid. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, pumasok ka sa trabaho. Diba? Hindi kaya ng isa to. Kailangan marami tayo naggagawa. Sabi pa nga sa Acts 1:8, ang kapangyarihan mo ay mula sa Santong Espiritu. Para magawa mo yung misyon ng kaharian ng Diyos, kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Santong Espiritu na tinanggap mo nung naligtas ka. Naintindihan? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya. Parang sinabi mo, wala kasi sa akin si Holy Spirit. Ibig sabihin lang nun, hindi ko natanggap si Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin, natanggap ko si Jesus. The Holy Spirit is in me. Pero ayokong mag-work kasi di ko kaya. Of course, on your own, di mo kaya. Kaya nga binigyan ka, sabi, you will receive what? Receive? Receive? Power. When the Holy Spirit comes on you and you will be what? My witnesses. Sabi, patotoo, nagpapatotoo. The reason na kaya mong mag-share about the Lord, because the power of God is on you. Hindi dahil matalino ka, dahil pastor ka, dahil leader ka, or dahil matagal ka na sa simbahan. Hindi. Dahil nasa iyo ang Santong Espiritu. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mong magsabi, Jesus is the Son of God. And as we end this one, I want to introduce you a teaser. Pag sinabing teaser trailer. In the next few weeks, in the next 4 Sundays ng buwan na to, we're gonna launch a Bless campaign. BLESS campaign. And this is going to be our mission as a church here in Champion Life Center, Manila. And the Bless campaign is all about praying for the 5 people. Sabi, praying for the 5 people in your life. Pag sinabing in your life, hindi ka na maghahanap pa kung sino yung 5 tao na papanalangin mo. Yun na yung mga taong maaring nakakasalamuha mo araw-araw, katabi mo araw-araw, kilala mo, kapamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo. At sabi, ipapanalangin mo tong 5 na to para makilala nila ang Diyos. That's the mission of the church. Not just CLC Manila. But the mission of the church is to go to the ends of the world and testify about Jesus Christ. Magpatotoo ka, ibahagi mo si Lord sa kanila. So syempre, hindi ka naman makakapag-share sa hindi mo kakilala, di ba? Nakakahiya. Pero pagka-best friend mo yan, pwede mo sabihin, uy, sis, alam mo ba, si Jesus, di ba? Mas madali. Kaya itong 5 papanalangin mo, pray for 5, is the people that you wanna bless by sharing to them Jesus. Okay? And then, kaya siya tinawag na Bless campaign or Bless lifestyle kasi ito, you will find opportunities to bless your 5 and practice this lifestyle habits. Ibig sabihin, gagawin mo siya. B stands for begin with prayer. Sabi ko nga, only God can change them. Only God can soften their hearts. Only God can forgive them. Only God can set them free. Only God can heal them. Only God can do miracles to them. Kaya kailangan mag-umpisa tayo sa panalangin. Kasi kapag si Lord ang kumilos dyan, end game na. Hindi mo na kailangan tumambling para sumama sa iyo yan kasi nakita nila si Lord.
So keep praying for them. Begin with prayer. L stands for listen to them. Ito na yung tinuturo, di ba, sa Acts 2, na share life. Makinig ka sa kanila. Huwag mo agad sila pangaralan. Magugunaw ang mundo at pupunta ka sa impyerno kasi wala ka kay Lord. Huwag ganun agad, kapatid. Makinig ka muna pag sinasabi niya, alam mo, may addiction ako, alam mo, kasalanan. Huwag mo agad hahatulan, hindi ka si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka si Lord. Masama yan, sis. Sa impyerno ka. Di ba? Palabi talaga ni Lord pala desisyon. Di ba? Listen lang muna. So that when you gain their trust, they can open more to you. And when they open more to you, you have more opportunity to pray for them. And then, build relationship. Eat with them. Samahan mo sila. Wag lang sa yung text lang. Samahan mo rin sila. Alam mo, magkape tayo. Alam mo, libre kita, lunch tayo, tapos usap tayo kwentuhan tayo. Ganyan. Di ba mas masarap kumain or masarap makipagkwentuhan pagka may kinakain kayo? Napaparami yung kain mo, napaparami din yung kwento mo. Ang dami pala nung rice. Sige, kwentuhan ulit tayo, di ba? Tapos na yung rice. May kwento pa. One rice pa nga, ma. Only rice din pala. So eat with them and then serve them. Kasi when you know them, narinig mo sila, at ngayon may opportunity ka na kasi friends na kayo, may relationship na, then you can help them. They will allow you to help them. Sis, anong gagawin ko? Anong masasabi mo dito? Then diyan ka magsabi, alam mo kapatid, kailangan mo si Lord. That's when you share Jesus with them. You know what? Pag-pray kita. And in that way, you are blessed to be a blessing. And in the next Sundays, 4 Sundays, as we start next Sunday, we will start our series called Blessed to be a Blessing. At tatalakhayin natin lahat ng nasa Blessed campaign so that all of us can be part of the mission of the church. And all of us, we're gonna do what God has called us to do as a church. Amen? Tanong yung mga katabi mo, excited ka? Excited ako, kapatid. Kasi hindi na lang ako yung mag-share sa ibang tao. Marami na tayo. Okay? Sabi mo sa tao sa likod mo, mag-share po kayo sa iba. Share po kayo sa iba. Bigyan natin talaga ng pananagutan. Lahat tayo dito. So, naintindihan ba yon, church? Excited kayo? Kaya siya campaign kasi hindi lang siya one Sunday, buong taon yan ang ating gagawin sa ating mga programa sa simbahan, sa ating mga magiging aktibidades, sa buong kalendaryo ng taon. Lahat yan to bless someone. Na-excite kayo? Ako na-excite kasi dyan ako talaga nakita yung purpose ko in life nung nag-join ako sa mission ng simbahan. Nakita ko kung ano yung saysay ng buhay ko na makatulong, makapag-serve, alam mo yun, makapag-pray sa mga tao. Nung youth po ako yan nangyari, kaya ito na po ko ngayon, di ba? Continue on doing the mission of the Lord. So ganun din po tayo, lahat tayo tinawag to be the church and to be part of the mission of the church. Amen? Amen.